Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Calixto or Lix na lang po for short. Isa po akong veteranong mountaineer. Sa edad na 73 ay masasabi kong koto na po ako sa mga karanasan ng kababalaghan. Oo nga po't marami na akong maituturing hindi malilimutang mga karanasan nung ako'y nasa edad na. Ika nga ng iba, nasa tamang edad pa ang mga buto. Subalit, ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay naganap sa bansa ng mga Hapon. Noong mga panahong ito, 1983 ay nasa bansang Japan kami ng aming buong team upang akyatin ang Mount Fuji. Siguro po, pamilyar naman tayong lahat sa aktibong bulkan na ito na matatagpuan sa Yamanashi Prefecture ng bansang Japan. Bali po, Kuya Bari, nasa 12 kaming nagtungo po roon. Ang 2 sa team namin ay mga half Japanese na siyang nagsisilbing mga guide sa aming patungo sa Mount Fuji. Dala po ang aming mga naglalakihang mga backpack na naglalaman ng aming mga gamit ay sabik naming tinahak ang daanan paakyat ng Mount Fuji. Siya nga po pala, Kuya Bari, ako po yung tipong mapasaan man magpunta ay mayroong tangan na isang maliit na supot na gawa sa isang napakakapal na cellophane. Ang laman po noon ay dinikdik na bawang at asin. Lagi iyong nakapaloob sa aking bulsa, gawa ng mabisang pangontra po iyon sa mga masasamang elemento na nanananahan sa mga bundok na inaakyat namin. Gaya na lang ng mga engkanto, duwende at lalong-lalo na po sa mga aswang. Minsan nga po ay napagkamalan pa iyong shabu ng aking mga kasamahan. Ngunit nang inamoy nila iyon ay kaagad din naman silang nakumbinsi na asin at bawang lamang ang nakapaloob sa maliit na supot na iyon. Hindi rin ako nawawalan ng langis na mayroong nakapaloob na iba't ibang orasyon na pangontra rin po sa mga masasamang elemento na maaari naming makasalamuha sa gitna ng aming paglalakbay. Pinagtatawanan pa nga ako ng iba kong kasamahan, gawa ng nagpapapaniwala pa raw ako sa ganoong mga bagay. Ang sabi pa nga nila ay tanging ang Diyos lamang daw ang dapat paniwalaan. Hindi naman po ako tumututol doon. Tama naman sila, subalit sa tingin ko po ay kapag naniniwala ka na mayroong Diyos ay dapat ka ring maniwala na mayroong mga masasamang elemento, gawa ng sila ang nagsisilbing kalaban nito na kilala bilang mga kasapi ng kadiliman. Bata pa lamang po ako, Kuya Bari. Ipinamulat na sa aking lolo ang tungkol sa mga nilalang ng dilim at bago pa siya na maalam sa mundong ibabaw ay inihabilin niya sa akin ang kaalaman niya tungkol sa mga orasyong maaaring ipanlaban sa mga ito kung sakaling mang may makasalamuha ako. Kahit pa man na pinagtatawanan ng iba ang mga material kong tangan na pangontra, ay iginalang pa rin naman nila ako. May naniniwala pa rin naman sa mga katangian ng tangan ko. Iyon ay ang 2 kong kasamahan na kapwa half Japanese. Lilinawin ko lang, Kuya Bari, na hindi sila magkaano-ano at nagkakilala lamang kaming lahat nang itatag ang samahan namin. Noong sa kalagitnaan ng aming pag-akyat sa Mount Fuji sa araw na iyon, ay nagpahinga muna kami sa isang malaking puno na nababalutan ng mga makakapal na lumot. Napakagandang tingnan talaga ng punong iyon, kaya naman ay nagpakuha ako ng litrato roon sa mga kasamahan ko bilang remembrance. Sa pagpapatuloy ng aming pag-akyat ay hindi na namin namalayan ang pagsapit ng gabi, gawa ng labis ng pagkamangha sa kagandahan ng kalikasan. Noong mapansin namin ang pagdilim ng kalangitan
ay saka pa lang kami naghanap ng pwestong maaaring pagtayuan ng aming mga tent. Matapos maisaayos ang aming mga tent, ay nagsimula na kaming gumawa ng apoy para may magsilbing init sa malamig na gabi. Matapos naming makakain, ay nagkwentuhan kami tungkol sa mga karanasan namin sa mga bundok na naakyat na namin sa Pilipinas. Hanggang sa nagbukas ng topiko si Akira. Si Akira po ay isa sa mga kasamahan namin na half Japanese. Mga pare, alam nyo ba na maraming mga Hapones ang nagpakamatay dahil sa depresyon? Ayon kasi sa lolo ko na dito daw sa Japan ay parang naging tradisyon na ang pagpapatiwakal kung ang isang tao ay lugmok sa kalungkutan. Alam nyo, may naikwento pa nga ang lolo ko noon. May isang pamilya raw ang naghirap sa buhay gawa ng biglang nawala ng trabaho ang kanilang padre de pamilya. Dahil daw doon ay naghirap sila sa lahat ng aspeto. Kaya isang araw, nagpasya ang buong pamilya na tapusin na ang kanilang paghihirap sa pamamagitan ng pagpapatiwakal sa loob ng kagubatan, dito mismo sa Mount Fuji. Sinubukan pa nga daw na pigilan silang magtungo ng ilang nilang mga malalapit na kaibigan, pero hindi nakinig ang buong mag-anak. Siguro mga pare, buo na talaga yung desisyon nila dahil iyon ang napagpasyahan ng kanilang padre de pamilya. Hanggang sa isang araw na lang pare, nakita na lang sila na nakabitin sa ilang malalaking sanga ng puno na mayroong nakataling mga lubid sa kanilang mga leeg na nakagapos sa isang malaking sanga ng punong kahoy. Sinasabing 5 ang miyembro ng pamilyang iyon na mayroong apelyidong Takahashi. Subalit pare, nang makita sila ng ilang mountaineers, ay 4 lang ang nakarecover na bangkay. At mga tol, ito matindi, walang bakas na nakita kung saan nagpunta ang bunsong anak ni Mr. Takahashi magpasangga ngayon. Mahabang kwento ni Akira. Ganun ba? Ano kaya ang nangyari sa isang yun? Tanong naman ng isa sa mga kasamahan namin. Ewan ko rin pare, pero tingnan mo sino ba naman kasing siraulo ang magpapatiwakal ng dahil lang sa nawala ng trabaho? Tsaka isa pa, kung nawala yun dito sa bundok, malamang patay na yun, kinain na yun ng mga ligaw na hayop dito. Sa laki ba naman ng gubat na ito ay talagang mayroong mababangis na hayop ang nandito? Wika naman ng isa naming kasamahan pa. Ako man, Kuya Bari, ay napaisip din kung nasaan kaya ang isang anak ni Mr. Takahashi. Dahil sa isiping iyon ay marami ang naglalaro sa isipan ko. Gaya na lamang ng baka hindi iyon natuloy sa kanyang pagpapakamatay o baka bago nagtungo ang mag-anak sa bundok ay iniwan nila ang bunso nilang anak sa isang lugar na kung saan ay maaaring maging tirahan nun upang hindi na maisama siya sa masama nilang plano. Dahil sa isiping iyon ay bigla akong nagulat nang biglang may kung anong kumalabog sa ibabaw ng tent na nasa gawing likuran namin. Kasalukuyan kasi kaming nakapalibot noon sa ginawa naming siga, Kuya Bari. Halos lahat kami ay napatayo upang tignan ang bagay na iyon. Lahat kami ay nagbukas ng kani-kanyang flashlight at itinutok sa itaas na bahagi ng isang puno kung saan nasisilungan ang tent namin. Wala naman kaming kakaibang nakita roon. Ay sus! Isang tuyong sanga lang pala ang bumulabog sa ating lahat. Wika naman ng isang kasamahan namin. Naku mga pare, siguro senyalis na ito na kailangan na natin magpahinga para magkaroon tayo ng panibagong lakas para sa araw ng bukas. Tara na mga kasama. Mungkahi naman ni Nobi na isa ring half Japanese kagaya ni Akira. O sige na, matulog na muna kayo at ako nang bahalang magbantay ng siga. Baka kasi mawala yung apoy natin Salita na lang tayo mga pre kapag merong nagising sa inyo mamaya. Tugon ko naman sa kanila. Sumang-ayon naman ang lahat at pinili ni Akira na samahan akong magbantay sa siga
Kuya Bari. Noong bandang 4:00 na ng madaling araw ay naalipungatan ako sa isang tunog na nagmula sa di kalayuan. Hindi ko na kasi namalayan na nakaidli pala ako habang nagbabantay sa aming siga, gawa sa pakikinig sa mga musika mula sa aking Walkman. Maging si Akira ay naghihilik na rin. Pinatay ko na ang Walkman ko at pinakinggan kong mabuti ang tunog na narinig ko. Parang tunog iyon ng isang pagngasab. Nasa isip ko ay baka mayroong isang hayop ang kumakain lang banda roon. Nang sumagi sa isipan ko ang isang hayop na kumakain ay bigla akong naalarma, gawa ng baka isang mabangis na hayop ang naroroon. Kung kaya't minabuti kong buksan ang ilaw ng aking flashlight at itinutok ko roon sa pinanggagalingan ng tunog. Hanggang sa biglang may nahagip na kung anong hayop ang liwanag ng aking flashlight. Hindi ko nga lang maaninag ng husto kung anong klaseng hayop iyon, subalit batid kong malaki ito. Kaya ang ginawa ko ay nilakasan ko ang aking boses para gisingin ang lahat. Mga kasama, merong malaking hayop ang kumakain ng kung ano sa di kalayuan. Baka atakihin tayo. Pasigaw kong pag-abiso sa kanila. Agad naman silang bumangon at lumabas ng tent Kuya Bari at nagtanong kung saan ang kinaroroonan ng naturang hayop na iyon. Itinuro ko naman sa kanila sa pamamagitan ng liwanag ng flashlight ko. Subalit ang sinasabi kong hayop ay wala na roon. Nilapitan namin ang lugar na kinaroroonan ng hayop na nakita ko, Kuya Bari. Magkahalong gulat at pagtataka ang aming naramdaman nang bumungad sa amin ang isang katawan ng tao. Patay na iyon at wakwak ang dibdib. Ang mga bituka nito ay nagkalat sa paligid ng katawan nito at nawawala na rin ang ulo at isang kamay ng biktima. Noong aming titigan mabuti, batid naming isang mountaineer ang lalaking patay, gawa ng mayroon itong daladala ring backpack. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Madaling na iradyo ni na Akira sa mga kinauukulan ang natagpuan naming bangkay. Kung kaya't pagsapit ng umaga ay nadala na ng mga otoridad ang bangkay pababa ng bundok. Ang pangyayaring iyon ay hindi naging hadlang sa grupo namin na ipagpatuloy ang pag-akyat namin sa Mount Fuji. Sa ikalawang araw ay maayos naman na narating namin ang aming destinasyon. Maaliwalas naman ang panahon at mayroon pa naman kaming sapat na pagkain kaya minabuti naming magtigil muna roon ng isa pang araw bago kami bumaba. Mga pare, sa lahat ng kagubatan na narating natin, ito na ata yung may nakakatakot na aura. Tingnan nyo naman yung paligid kahit mainit na sumisikat ang araw. Parang papalubog na ito kung dito ka lang titingin sa ibaba dahil sa mga nagtataasang mga punong kahoy. Dagdag mo pa pare yung mga naglalakihang ugat ng mga puno na nababalot ng makakapal na lumot. Parang nakakapangilabot kung iisipin. Tsaka tingnan mo saktong-sakto sa mga lugar kung saan isinasadula ang mga nakakatakot na pelikula. Ang mahabang wika ni Dondi na isa sa mga kasamahan din namin. Oo nga tol, pero ano kaya kung makita natin dito yung nawawalang anak ni Mr. Takahashi? Tapos makakausap natin siya at malalaman natin na kaya pala hindi siya nakikita ng mga otoridad na naghahanap sa kanya noon dahil natabunan siya ng makakapal na lumot na ito.
Pangungulit na wika ng isa pa naming kasamahan. Asus, puro naman kayo kalokohan eh. Tara na nga, kumain na lang tayo. Kung ano-ano pang naiisip nyo eh. Baka malipasan pa kayo ng gutom at pagbalik nyo ng Pilipinas, wala na kayong tamang katinuan. Ang sabi naman ni Nobby na kasalukuyang naghahanda ng noodles. Tumalima naman ang lahat at masayang kumain ng kani-kanilang tanghalian. Habang kumakain ay may nasipat si Akira na isang tao na nakasuot ng kimono sa di kalayuan ng tumpok namin. Ibinaba niya ang kanyang kinakain at nagsimulang maglakad. Ako naman, Kuya Bari, ay napansin ang ginawa niya kaya sinundan ko siya. Samantalang iyong ibang mga kasamahan namin ay abala pa rin sa pagkain at pakikipagkwentuhan sa isa't isa. Sa bilis po maglakad ni Akira ay nawala siya sa paningin ko. Hanggang sa bigla na lang mayroon akong narinig na isang impit na pagsigaw. Batid kong boses iyon ni Akira, kaya dali-dali kong hinanap ang kinaroroonan niya. Palinga-linga ako sa paligid upang mahanap ang direksyon ng boses ni Akira. "Saklolo! Tulungan niyo ako! Tulong!" Narinig kong muli ang boses niya at sa puntong iyon ay batid ko na kung saan ito nanggagaling. Dali-dali kong tinungo ang likuran ng isang malaking puno na binabalot ng makapal na lumot at nakita ko doon si Akira na duguan ang kanyang isang binti. Sa pag-usad ng paningin ko ay kitang-kita ko ang isang lalaki na nakasuot ng gutay-gutay na kimono at mayroong tumutulong dugo na nagmumula sa bibig noon. Batid kong kinagat noon si Akira gawa ng nasa bibig pa noon ang napunit na pantalon nito. Idagdag mo pa ang nakuha nitong balat mula sa binti ni Akira. Kapansin-pansin ang mahahaba nitong mga kuko sa kanyang mga kamay at paa. Maging ang mga buhok nitong sumasayad na halos sa lupa sa sobrang haba. Umaalingasaw rin ang malansang baho niya. Sa pagtitig ko sa kanya ay naalala ko ang isang hayop na nakita ko noong paakyat pa lamang kami ng Mount Fuji. Tama, hindi ako maaaring magkamali. Ang nilalang na iyon ang nakita ko at ang nilalang na iyon ang nambiktima sa isang mountaineer na natagpuan namin. Maaaninag sa mga mata ng nilalang na iyon ang kanyang bangis. Sa walang pag-aalinlangan ay hinataw ko ang nilalang ng isang malaking sanga ng puno na nakapako. Subalit hindi ko iyon natamaan. Bigla akong sinunggaban ng nilalang at sa puntong iyon ay hindi ko nagawang makailag, Kuya Bari. Pinagkakalmot nun ang mukha ko. Ramdam na ramdam ko ang hapdi at kirot dulot ng kanyang ginawa. Subalit sobrang lakas ng nilalang at ito'y biglang umibabaw sa akin. Nakapatong na iyon sa akin at pilit akong kumakawala naman. Hanggang sa sunod-sunod na pinagkakalmot noon ang mukha ko at ang lubos na napuruhan ay ang isa kong tenga gawa ng naputol iyon ng nilalang sa pamamagitan ng pagkagat niya. Napasigaw talaga ako sa sobrang sakit. Hanggang sa gumawa ang nilalang ng isang mahabang hiwa, ngunit hindi naman malalim sa aking dibdib, gamit ang kanyang matutulis na kuko. Sa sobrang sakit ay malakas ang hiyaw na pinakawalan ko, Kuya Bari. Sumisirit na ang masaganang dugo mula sa hiwa na nilikha ng nilalang na iyon. Ramdam kong tila puputok na ang mga kaugatan ko mula sa aking ulo sa puntong iyon, Kuya Bari. Hanggang sa bigla kong nakapa ang langis na lagi kong tangan mula sa aking bulsa.
Sinubukan kong buksan iyon, subalit hindi ko nagawa dahil tumilapon iyon sa kung saan dala ng pagpupumiglas ko upang maitaboy ang nilalang na nakapaimbabaw pa rin sa akin. Napaluha na lamang ako dahil wala nang tinig na lumalabas mula sa bibig ko, dulot ng namaos na ako kakasigaw. Mabuti na lamang at kahit hirap at iika-ika na si Akira ay nahanap niya ang maliit na boteng pinaglalagyan ko ng langis na mayroong nakapaloob na orasyon. Binuksan niya ito at ibinuhos niya ang lahat ng laman nun sa katawan ng nilalang at ramdam kong dahan-dahan iyong kumalas na sa akin. Kahit nanlalabo ang mga mata ko dahil sa mga luha ay naaaninag ko pa rin ang nag-uusok na katawan ng nilalang. Hanggang sa unti-unti nang nagdilim ang paligid sa paningin ko. Noong magising ako ay nasa loob na ako ng aming tent at nalapatan na ng pangunahing panlunas ang aking mga sugat. Maging si Akira ay may bendahe na sa kanyang binti. Madilim na ang paligid kaya batid kong gabi na. Kahit nahihirapang gumalaw ay pilit akong lumabas ng tent at doon sa labas ay nakita ko ang iba naming kasamahan na may kausap na isang matandang lalaking Hapones. Sa tansya ko po, siguro po ay lagpas 70 na ang edad nito kahit hindi halata dahil kung titignan ay mayroon pa rin itong matikas na pangangatawan. Sa wikang Hapones, narinig kong nagsalita ang lalaki. Ngayon ay matagumpay ko nang natuklasan ang nangyari sa kaibigan kong si Ryota. Akala ko ay matagal na siyang namatay. Hindi pa pala. Wika nito. Dala po ng kuryosidad ay lumapit ako sa kanila. Napatingin naman sila sa pagdating ko. Patawad, ang wika ng lalaki habang nakaharap ito sa akin. Ako na ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ng kaibigan ko sa iyo. Sa sinambit niya ay napatanong ako. Kaibigan niyo po ang nilalang na sumalakay sa akin? Siya si Ryota Takahashi, ang bunsong anak ni Mr. Takahashi. Isa sa mga pamilyang nagpakamatay dito sa loob ng kagubatan ng Mount Fuji. 20 taon na ang nakakalipas. Anya at isinalaysay niya ang lahat sa amin. Matagal na pala niyang hinahanap ang kaibigan niyang iyon. Mas matanda siya rito ng ilang taon, subalit sila ang malapit sa isa't isa. Kapit-bahay niya raw ito noon. At noong mabalitaan niya ang ginawa ng pamilya ay halos hindi siya makapaniwala. Hanggang sa nakarating nga sa kanya ang balitang hindi kasama ang bangkay ng kaibigan sa mga bangkay na nakuha ng mga otoridad mula sa kagubatan ng bundok. Dagdag pa niya, hindi raw sadya ang pagtungo niya sa bundok na iyon ng araw na iyon. Tila ba mayroon daw nagdala sa kanya doon upang masaksihan ang nangyayari sa kaibigan. Sa puntong iyon ay nagdesisyon ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang si Bashi na sunugin ang bangkay ng kanyang kaibigan. Nang tinanong ko sila kung ano ang ikinamatay ng nilalang ay sumagot si Nobi ng, nang makita kayo ni Ginoong Shibashi na nakikipambuno sa nilalang, ay kaagad niyang tinulungan si Akira. Dala ang isang malaking bato, sinugod niya ang nilalang at makailang ulit na pinaghampas niya iyon. Hanggang sa nangisay iyon at humandusay na sa lupa. Tinungo kami rito ni Akira at ipinaliwanag ang nangyari sa inyo, kaya kaagad kaming nagtungo sa kinaroroonan niyo. Noong dumating kami sa inyo ay naabutan namin na iniiyakan ni Ginoong Shibashi ang nilalang. Yung pala ay
nakilala niya ito. Ito pala ang kaibigang matagal na niyang hinahanap. Doon ko pa lamang naintindihan ang lahat. Naisip ko rin, Kuya Bari, na baka dahil sa gutom upang makasurvive si Ryota sa gitna ng gubat ay kumakain siya ng hayop doon at hanggang sa nambiktima na rin siya ng mga tao na napapagawi malapit sa kinaroroonan niya kasi nasanay na siyang kumain ng hilaw na karne. Ang isiping iyon ay inilahad ko sa lahat ng aking mga kasamahan at iisa lamang ang kanilang naging tugon. Oo nga, malamang gano'n na nga ang nangyari kay Ryota. Pwede nating sabihin cannibal siya, pero pwede rin natin siyang tawaging isang aswang. Kinabukasan noon ay bumaba na kami ng Mount Fuji kasama si Ginoong Shibashi. Ang mga nangyari sa bundok ay hindi na namin ipinaalam pa sa mga otoridad, Kuya Bari, dahil ayon pa kay Ginoong Shibashi ay ilihim na lamang daw namin ang lahat bilang pagrespeto sa pangalan ng kanyang kaibigan na si Ryota na hindi naman namin tinutulan. At sa bahay niya ay nagpalipas pa kami ng ilang araw upang sa pag-uwi namin ng Pilipinas ay hindi na masyado makikita ang mga marka ng kalmot sa aking mukha, maging sa ilang parte ng aking katawan. Marami pa kaming nalaman tungkol sa buhay ng mga Takahashi sa pagkukwento ni Ginoong Shibashi. Sinabi ko rin sa kanya na aswang ang tawag sa amin sa Pilipinas sa nilalang na kumakain ng tao. Ayon pa rito, marahil nga ay aswang ang tawag sa kanyang kaibigan na pagdaan ng mga panahon ay kumain na ng tao. Sa pag-uwi namin sa Pilipinas ay hindi na namin maiwasang gunitain ang mga karanasan namin sa Mount Fuji. Lalong-lalo na sa tuwing humaharap ako sa salamin at nasisilayan ang tenga kong naputol. Sa paglipas ng mahabang panahon, nagkanya-kanya na sa mga tinahak na landas ang aking mga kasamahan doon sa bundok. Subalit kapag nagkakaroon kami ng reunion ay hindi pa rin namin maiiwasang banggitin at mapagkwentuhan ang naging karanasan ko sa kamay na binansagan naming aswang sa Mount Fuji. Kuya Bari, nais ko na lang linawin para sa mga nakikinig na sinadya ko pong ibahin ang mga pangalan ng mga tao na sangkot sa kwento kong ito upang mapangalagaan ang kanilang pagkakakilanlan. Ang anumang pagkakahalintulad sa mga pangalan ng tao sa kasalukuyang panahon ay nagkataon po lamang. Hanggang dito na lang po ang kwento ng karanasan kong iyon, Kuya Bari. Salamat po ng marami kung sakaling mapili niyo rin po ito upang isalaysay sa inyong YouTube channel. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon at shoutout po sa aming Japan team, lalong-lalo na sa aming team leader na si Kuya Toto Chavez. Lubos na gumagalang, Calixto. Naranasan na ba ninyo ang tumanggap ng mga pagkain mula sa mga taong hindi pa ninyo lubusang kilala? Paano kung ang kanilang ibinigay sa inyo ay isa palang patibong upang ikaw ay mahulog sa kanilang bitag? Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Michael. Ako po ay tubong Batangas. Nais ko lamang pong ibahagi ang tungkol sa buhay ng aking lola. Ito po ay taong 1976. Dumanas ng labis na kahirapan sina Lola Edita at ang kanilang pamilya sa Bohol.
Nabaon po sila sa utang, bungsod ng kahirapan. Mayroon silang malawak na taniman at mga alagaing hayop. Subalit hindi iyon naging sapat upang matugunan nila ang kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na't na-admit sa ospital ang asawa ni Lola Edita na si Lolo Eduardo. Ang laki daw ng halaga ng kanilang bayarin sa ospital. Kasi naman Kuya Bari, mayroon kasing kanser sa dugo itong si Lolo Eduardo. Pabalik-balik daw sila sa ospital at tila hindi naman daw gumagaling itong si Lolo. Naubos na ang kanilang mga alagang hayop kagaya ng kambing, baka at mga kalabaw dahil ito ang ipinambabayad nila sa ospital. Ngunit wala pa ring iyong saysay sapagkat hindi nagtagal. Binawian ng buhay si Lolo Eduardo. Mula po nang pumanaw si Lolo, hindi raw naging madali ang buhay nila Lola sapagkat wala na siyang katuwang sa paghahanap buhay niya. 10 raw ang mga anak ni Lola Edita at kasama na roon si Mama. Ang kanilang buhay ay parang buhay ng manok, isang kahig, isang tuka. Minsan nga raw ay nararanasan pa nila ang matulog sa gabi nang hindi man lang kumakain at minsan naman ay umuulam lang sila ng asin. Ganyan po ang klase ng buhay na dinaranas ni Lola Edita at ng kanyang 10 mga anak. Dahil doon, napilitan si Lola na makipagsapalaran sa Maynila upang maghanap ng trabaho bilang isang kasambahay. Kailangan niyang buhayin ang kanyang mga anak sapagkat wala na si Lolo. Sa tulong ng mga kakilala ni Lola Edita, nakapaghanap siya ng trabaho doon sa Maynila bilang isang kasambahinga. Noong makarating si Lola Edita sa Maynila at nang makilala niya ang kanyang amo, pinatunayan niya na handa talaga siyang magtrabaho. Unang araw pa lang ni Lola sa trabaho ay ipinakita na niya ang kanyang kasipagan. Ginawa niya ang kanyang mga tungkulin bilang isang kasambahay. Wow! Ang sipag mo naman, Edita. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko na maging kasambahay namin. Wika ng amo ni Lola na si Monica. Naku! Abot tenga raw ang ngiti ni Lola Edita sapagkat pinuri siya ng kanyang amo. Kailangan talaga pong magsipag dahil ito lang po ang nararapat. Sagot naman ni Lola Edita na sinabayan ng pagguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Larawan ka ng mga katulong na hinahanap ko. Kung lahat ba naman ng mga katulong ay kasing sipag mo, hindi masasayang ang perang isinasahod namin. Wikang muli ni Monica habang ito ay nakangiti. Kuya Bari, si Monica po ay isang nurse at madalas ay gabi na kapag ito'y umuuwi. Mayroon siyang 2 anak na nag-aaral sa elementarya at tanging si Lola Edita lang ang nag-aasikaso sa mga bata. Samantalang ang asawa naman ni Monica ay isang seaman po at palaging wala sa kanilang bahay sapagkat ito'y busy sa kanyang trabaho. Sandali po ma'am, paliliguan ko muna sina Lenlen at Miko. Magpahinga ka muna riyan. Alam ko pong napagod talaga kayo sa trabaho, sabi ni Lola sa kanyang amo. O siya, sige Edita, mabuti ka pa, alagang-alaga mo ang mga anak ko. Ay naku, hindi gaya ng ibang mga naging kasambahay ko. Wika naman sa kanya ni Monica. Ngumiti lamang si Lola Edita at saka binagtas na niya ang daan patungo sa kwarto ni Lenlen at Miko. Masaya niyang pinaliguan ang mga bata. Isang araw, habang nagdidilig si Lola Edita ng mga halaman, nagulat siya nang biglang may nagsalita sa labas ng gate. Kamusta? Magandang umaga sa iyo.
Ikaw ba ang bagong kasambahay dito sa malaking bahay ni Monica? Tanong ng isang babae kay Lola Edita na sa tingin niya daw po ay 50 anyos na. Pangiti-ngiti pa ito habang nakatayo sa labas ng gate at tila ba kanina pa nito pinagmamasdan si Lola Edita. Magandang araw din po sa inyo. Opo, ako po ang bagong kasambahay rito ni Ma'am Monica. Sagot naman ni Lola Edita na sinundan ng paglitaw ng kanyang matamis na ngiti. Tumigil muna siya sa pagdidilig. Ay ganun ba? Naku, ang swerte mo naman dahil ang bait sa iyo ng amo mo. Sana matagal ka na riyan. Wika naman ng babae kay Lola. Ay oo nga po, tama po kayo. Mabait po talaga si Ma'am Monica. Pagsasang-ayon naman ni Lola. Siya nga pala, kanina pa tayo nag-uusap dito pero hindi man lang tayo nagpakilala sa isa't isa. Oh, ako nga pala si Susan. Ikaw, anong pangalan mo? Pagpapakilala ng babae sa kanya. Ma'am, ako po ako naman po si Edita. Sagot ni Lola at saka muling ngumiti kay Susan. Wow, ang ganda naman ng iyong pangalan. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Tanong ni Susan kay Lola. Natuwa naman si Lola sa tanong na iyon ni Susan sapagkat magkakaroon na siya ng kaibigan. Mukhang mabait naman daw si Susan kaya hindi nagdalawang isip si Lola Edita na makipagkaibigan dito. Oo naman, pwedeng-pwede talaga tayo maging magkaibigan para may kausap naman ako minsan kapag may free time po ako. Sambit ni Lola na ikinatuwa naman ni Susan. Ay talaga ba Edita? Kung ganun, magkaibigan na tayo mula ngayon. Parang hindi pa makapaniwala si Susan sa sinabi ni Lola, ngunit halata sa mga mata nito na masaya siya sapagkat pumayag si Lola na makipagkaibigan sa kanya. Oo nga, magkaibigan na tayong dalawa ngayon. Naku naman, parang ayaw mo pa atang maniwala, Susan. Sambit ni Lola Edita. Sige, oo na, naniniwala na. Kung kailangan mo ng kakwentuhan katukoy mo lang ako sa pulang gate na iyon. Yun. Diyan ako nakatira. Wika ni Susan at saka itinuro ang sinasabi nitong pulang gate. Naku, wow, diyan ka lang pala no. Ay, magkapit-bahay lang pala tayo. Mabuti nga at mapupuntahan ka agad kita kapag kailangan ko ng kausap. Masayang sambit naman ni Lola Edita na sinuklian naman ni Susan ng abot tengang ngiti. Magmula noon, naging magkaibigan na sina Lola Edita at si Susan. Madalas siyang pinupuntahan ni Susan lalo na kapag napapadaan ito at naaabutan niya si Lola na nagdidilig ng mga halaman. Kaya naman, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Pakiramdam ni Lola ay komportable siya kay Susan. Bukod kasi sa mabait ito, masaya pang kausap. Halos magkasing edad lang sina Lola Edita at Susan. Isang araw, habang nagwawali si Lola Edita sa labas, ay bigla siyang tinawag nitong si Susan. Kaagad namang lumingon si Lola at bumungad sa kanyang mga mata ang plato na daladala ni Susan. Kala ko naman kung sino na ang tumatawag. Naku, ikaw lang pala yan, Susan. At saka, ano ba yung kasalukuyang daladala mo? Tanong ni Lola Edita habang ang kanyang mga mata ay tutok na tutok sa puting plato na hawak-hawak naman ni Susan. Eto, dinuguan ito. Dinuguan, Edita. Dinala ko ito para sa iyo. Nagluto kasi ako kanina Naisipan kong bigyan ka para naman matikman mo yung masarap kong luto. Nakangiting tugon ni Susan kay Lola. Tila ba nang aakit ang tono ng kanyang boses? Naku naman Susan, nag-abala ka pa talaga. Baka naman wala nang natira sa inyo dahil pinamigay mo na. Sambit ni Lola Edita. Nahihiya siya at parang ayaw niyang tanggapin ang dinuguan na inaalok nitong si Susan.
Ay naku Edita, huwag kang mag-alala. Marami ang niluto ko. Alam mo, sa katunayan, marami pa nga ako natira doon eh. Hay, tapos nang kumain ang asawa ko at ang 3 kong anak, kaya huwag mo nang isipin na kulang. Wika ni Susan. Tila ba pinipilit nito na tanggapin ni Lola ang dinuguan? At ayun na Kuya Bari, hindi na nakatanggi si Lola Edita. Tinanggap na niya ang ulam na dala-dala ni Susan para sa kanya. O sige na nga, maraming salamat talaga sa dinuguan mo Susan. Ang bango nito ah. Sambit ni Lola nang tanggapin niya ito. Naaamoy pa raw niya ang nakakatakam na bango ng mainit na dinuguan ni Susan. Naku, walang anuman Edita. Basta magpakabusog ka ha. O siya, sige ako'y aalis na sapagkat ako'y maglalabada pa. Babalik na lang ako rito mamayang hapon o bukas para kunin ang plato. Wika ni Susan at saka kinindatan pa raw niya itong si Lola. Natawa naman si Lola Edita dahil sa ginawa nito. O sige, salamat ulit Susan ha. O siya, sige mag-iingat ka dyan. Paalam ni Lola sa kanyang kaibigan. Ngumiti naman si Susan sabay sabing, naku, sila ang mag-iingat sa akin. Pagkatapos po nun ay umalis na si Susan. Naiwan daw si Lola Edita na nakabalandra ang ngiti sa kanyang mga labi. Noong tuluyan nang makaalis si Susan, pumasok kaagad si Lola Edita. Dala-dala niya ang plato na mayroong dinuguan. Wow, ang sarap nito ah. Amoy pa lang nakakatakam talaga. Sambit ni Lola Edita habang siya'y naglalakad at nilalanghapan niya ang mabangong luto ni Susan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Iyon ang unang pagkakataon na binigyan siya nito ng pagkain. Kaagad na kumuha ng kanin si Lola at saka pumwesto na sa mesa. Mag-isa lamang siya noong mga oras na iyon Kuya Bari sapagkat nasa trabaho daw si Ma'am Monica samantalang sina Miko at Lenlen ay nasa paaralan pa. Maaga niya pang inasikaso at hinatid ang mga bata sa paaralan. Abay akalain mo no, may tinatago palang talento sa pagluluto itong si Susan. Wow! Napakasarap nitong luto niya. Nakakaganang kumain. Masayang sambit ni Lola Edita habang mag-isa niyang nilalantakan ang dinuguan na ipinalis niya sa mainit na kanin. Sa sobrang sarap ay naparami daw ang kanyang kain hanggang sa hindi niya namalaya na naubos na niya pala lahat ang dinuguan. Naku, naubos ko talaga yung dinuguan ni Susan. Iba talaga kapag siya ang nagluto no, napaparami ang kain ko. Masayang wika ni Lola Edita habang nakatitig siya sa kanyang plato na wala ng laman. Busog na siya habang nakapinta pa rin sa kanyang labi ang malapad na ngiti. Pagkatapos kumain ni Lola Edita ay nilinisan niya ang hapagkainan at saka ipinagpatuloy na niya ang kanyang mga gawain. Noong hapon na ay sinundo niya sa paaralan si Lenlen at Miko. Habang naglalakad sila pa uwi ay nakasalubong niya sa daan ang kanyang kaibigang si Susan. Huminto muna sila saglit at saka nag-usap. O Edita, kamusta naman yung bigay kong dinuguan? Ayos lang ba? Okay lang ba ang timpla? Nakangiting tanong ni Susan kay Lola. Abay syempre champion. Ang sarap-sarap talaga ng luto mo Susan. Alam mo, naubos ko yung isang plato. Ikaw ha? Di mo sinasabing may tinatago ka palang talento sa pagluluto. Wika ni Lola Edita na ikinakislap naman ng mga mata ni Susan.
Wari ba'y tuwang-tuwa ito sa tinuran ni Lola? Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na si Lola Edita kay Susan. Marami pa kasi siyang gagawin at nagmamadali na rin kasi sila Miko at Lenlen na umuwi. Pagkarating sa bahay, binihisan niya ang mga ito ng damit pambahay at saka nagluto na si Lola Edita para sa kanilang magiging hapunan naman habang nanonood naman ng TV ang mga bata. Noong sumapit ang gabi, dumating na si Ma'am Monica. Sabay na silang kumain at pagkatapos ay tumungo na sila sa kani-kanilang mga silid upang magpahinga na at matulog. Bandang 11:00 ng gabi, nagising daw si Lola Edita. Sobrang sakit daw kasi ng kanyang tiyan. Napapabalikwas pa siya sa kama, bunsod ng labis na sakit na para bang pinagtatatadtad ang kanyang tiyan. Napakadilim ng paligid at nakakabingi ang katahimikang namamayani. Subalit, hindi mapigilan ni Lola ang mapadaing. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tiyan na. Napapahawak siya dito dahil hindi niya talaga matiis ang labis na sakit. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman noong gabing iyon, Kuya Bari. Ang sakit-sakit daw ng kanyang tiyan at sinabayan pa daw ng pag-init ng kanyang buong katawan. Hindi makatulog si Lola Edita. Gulong-gulo ang kanyang isip. Butil-butil ang pawis niya sa noo. Hindi niya alam kung bakit biglang nagkaganoon ang kanyang nararamdaman. May mga pagkakataon na tumungo si Lola Edita sa lababo upang sumuka sana. Pakiramdam daw niya ay mababaliw raw siya sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Tiniis niya ang sakit hanggang sa nakatulog na lang siya. Kinaumagahan, nagising si Lola dahil sa tilaok ng mga manok. Humahalik na ang sinag ng araw, ngunit walang ganang bumangon pa rin si Lola. Parang pagod na pagod daw ang kanyang buong katawan. Yung tipong ayaw niyang magtrabaho. Gusto niyang matulog na lamang buong araw. Edita, umaga na. Gumising ka na nga riyan. Rinig ni Lola ang pagtawag sa kanya ng kanyang Ma'am Monica. Ngunit pinilit niyang manahimik. Maging ang kanyang bibig ay tinatamad daw magsalita. Edita, umaga na. Naku naman, maliliit ang mga bata. Sunod-sunod na sigaw ni Ma'am Monica. 7:00 na kasi ng umaga at ilang minuto na lang ay magsisimula na ang klase nila Miko at Lenlen. Ngunit hindi pa rin nakabihis ang mga ito. Tila kakaiba ang umagang iyon. Bigla na lang daw nawalan ng gana si Lola Edita sa lahat. Ay naku, gising ka na pala. Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo. Hindi ka man lang sumasagot. Edita, may pasok ang mga bata. Asikasuhin mo na sila, bilis. Paninermon ni Ma'am Monica. Hindi na siya nakatiis kaya binuksan na niya ang kanyang kwarto. Paglabas niya sa kanyang silid ay nakita niyang nakabihis na si Ma'am Monica ng uniforme nitong bilang isang nurse at tutungo na nga sana sa ospital. Ma'am, masama po ang pakiramdam ko ngayon. Wika ni Lola sa mahinang boses. Ay, ganun ba? O sige, magpahinga ka na nga muna riyan. Ako na muna ang bahala sa mga bata. Mahinahong turan ni Ma'am Monica. Talaga namang sadyang mabait si Ma'am Monica at ang swerte raw ni Lola Edita sa kanya. Imbis na magalit, inintindi niya raw ang kalagayan ni Lola. Buong araw na walang kibo si Lola. Nasa loob lamang siya ng kanyang kwarto at hindi siya lumalabas upang kumain. Pakiramdam daw niya
Wala siya talagang ganang kumain. Ayaw niya raw ng kanin at mayroon siyang pagkain na gustong kainin. Napansin daw ni Lola na parang uhaw na uhaw daw siya. At parang hinahanap daw niya yung dinuguan ni Susan. Ngunit hindi yung laman kung hindi yung dugo lamang. Ano ba yung nangyayari sa akin? Kinain ko lang naman yung dinuguan ni Susan ah. Ngunit bakit gusto kong kumain ng dinuguan yung dugo lang? Gulong-gulong tanong ni Lola Edita sa kanyang sarili. Talagang naguguluhan siya sa mga kakaibang nangyayari sa kanya. Noong dumatal na ang gabi, dumating na si Ma'am Monica galing sa kanyang trabaho. Kaagad niyang pinuntahan si Lola Edita sa kwarto upang kumustahin ang kalagayan ni Lola. Edita, kamusta naman ang pakiramdam mo? O, kumain ka na ba? O eto, dinalang kita ng pagkain. Mabait na turan ni Ma'am Monica habang hawak-hawak ang isang plato ng pagkain. Ayokong kumain. Ayoko ng kanin. Tipid na sagot ni Lola. Mahina, ngunit tila may kahulugan ang tono ng kanyang boses. Naku naman, paano ka gagaling yan kung hindi ka kakain? Sige na kasi, kumain ka na. Pamimilit ng kanyang amo. Ngunit dahil doon, nagalit daw si Lola. Ayoko sabi, ayokong kumain. Ang lakas daw ng sigaw ni Lola Edita Cuyabari. Nakitaan naman ng takot si Ma'am Monica noong mga sandaling iyon, lalo na't ang talim ng mga tinging ipinukol sa kanya ni Lola. Bunsod ng takot ay lumabas na lamang ito sa kwarto ni Lola. Iyon ang unang pagkakataon na sinigawan niya si Ma'am Monica at hindi niya raw alam kung bakit ang bilis niyang magalit. Wari ba'y ayaw niyang may kumakausap sa kanya? Bandang 12:00 ng gabi, nagising daw si Lola. Nariyan na naman daw ang pakiramdam na naghahanap siya ng dugo. Tumayo siya at humarap sa salamin. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, napansin niya raw ang unti-unting pag-iba ng kanyang mukha. Mula sa kanyang orihinal na mukha ay parang naging pangit daw ang mukha niya. Naging magulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay mistulang apoy na nagbabaga. Kasabay sa paglitaw ng kanyang mga pangil ay siya ring paghaba ng kanyang mga kuko. Kinilabutan siya sa kanyang sarili habang nakaawang ang kanyang mga labi sa harap ng salamin. Ano nangyayari sa akin? Nagiging aswang ba ako? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Lola sa kanyang sarili. Muli na namang sumagi sa sulok ng kanyang isipan ang dinuguan na ibinigay ni Susan. Kung papaano siya nasarapan at kung papaano niya iyon inubos. Doon na napagtanto ni Lola Edita na hinawaan siya ni Susan ng pagiging isang aswang. Dahil sa pagiging uhaw na uhaw sa dugo, tumungo raw sa labas si Lola upang maghanap ng kahit anong hayop. Natagpuan niya sa likod bahay ang isang kambing. Kaagad daw niya itong nginat-ngat sa bandang liig at nilantakan ang preskang dugo nito. Sarap na sarap daw si Lola sa dugo ng kambing. Tila naibsan ang kanyang labis na pagkauhaw. Pagkatapos nun, bumalik na siya sa loob ng bahay. Kinaumagahan ay nagkita sila ni Ma'am Monica doon sa may kusina. Nilampasan lang daw siya nito at mukhang galit ito. Naglibot daw si Ma'am Monica doon sa likod upang tignan ang likod bahay
kung saan naroroon ang kanyang mga alagang hayop. Napasigaw daw ito dahil nagulat kung bakit may ngat-ngat sa liig ang kanyang alagang kambing. Agad daw tumakbo ito kay Lola at tinanong daw siya, ngunit ang tanging isinagot lang daw ni Lola ay, "Hindi ko po alam." 2 araw nang napapansin ni Ma'am Monica ang biglang pag-iiba ng mga kilos ni Lola Edita. Hindi na raw nagtatrabaho si Lola at madalas itong nagkukulong lamang sa kanyang silid. Kapag tinatanong siya, ay nagagalit daw itong si Lola. Nagtataka na sa kanya si Ma'am Monica. Minsan ay lumalabas daw si Lola Edita at nagbabaka sakaling makita niya si Susan. Ngunit ni anino nito ay wala siyang natagpuan. Mula noong araw na kinumusta raw ni Susan si Lola Edita tungkol sa ibinigay nitong dinuguan, ay hindi na sila muling nagkita pa. Nakapagtataka raw kung bakit hindi na siya dinadalaw ni Susan. Sa katunayan nga, hindi pa nga raw niya na ibabalik ang plato ni Susan. Isang gabi, habang natutulog sina Monica at ang kanyang mga anak, ay nagising daw itong si Lola. Natatakam na naman daw siya sa amoy ng dugo at parang gusto niya raw kumain ng lamang loob ng tao. Kaya naman, dahan-dahan siyang humakbang patungo sa kwarto ni na Ma'am Monica, Miko at Lenlen. Balak niya raw kainin ang mga bata. Tila ba nawawala na siya sa kanyang matinong pag-iisip noong mga sandaling iyon, kaya sinamantala niya ang pagkakataong gapangin ang mga bata sapagkat masarap ang tulog ng kanyang Ma'am Monica. Dahan-dahan niyang hinila ang paa ni Lenlen. Balak niya sanang dalhin ito sa labas at doon lantakan. Ngunit bigla daw umiyak ang bata na naging dahilan ng pagkagising ni Ma'am Monica. "Lenlen? Lenlen, ikaw ba yung umiiyak? Oy, anong ginagawa mo sa anak ko?" Sigaw ni Ma'am Monica nang makabangon ito. Mula sa posisyong patagilid ay humarap si Lola Edita kay Ma'am Monica. Ganoon na lamang ang naramdaman nitong takot nang masilayan nito ang kakilakilabot na mukha ni Lola. Mukha ng isang aswang. Isa kang aswang! Dahil sa malakas na sigaw ni Ma'am Monica ay napaatras daw itong si Lola. Mabilis namang tumakbo si Ma'am Monica patungo sa kusina. Kumuha raw ito ng itak. Nang makita ni Lola ang itak na hawak-hawak ni Ma'am Monica ay binalak daw ni Lola na lumaban. Subalit wala siyang kaalam-alam na mayroon palang asin ang nakakuyom sa palad nito. Kaagad nitong isinaboy ang asin kay Lola Edita. Parang napapaso raw ang katawan ni Lola. Sobrang hapdi na hindi niya maintindihan. Unti-unti raw siyang nawalan ng lakas kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban. Hanggang sa naramdaman na lamang niya ang pag-agos ng kanyang dugo mula sa kanyang mukha. "Halimaw ka! Isa kang halimaw!" Pagsusumigaw nito. Tinagaraw siya ni Ma'am Monica sa mukha at dahil doon ay tumalon si Lola sa bintana at nagtago na sa mga kakahuyan. Magmula noong gabing nasugatan si Lola sa mukha, hindi na siya bumalik pa sa bahay ni Ma'am Monica sapagkat natitiyak niya na kapag makikita nito ang sugat sa kanyang mukha, malalaman nito na aswang si Lola. Kaya naman, nagpakalayo-layo na lang daw si Lola at nanlimos siya sa mga tao sa Maynila upang makauwi lamang siya sa Bohol. Kapag tinatanong siya ng mga tao kung ano ang nangyari sa kanyang mukha, sinasabi na lamang niya
na tinaga siya ng mga adik habang siya'y nanlilimos. Sa awa ng mga tao ay nakauwi si Lola Edita sa Bohol. Dala-dala pa rin niya ang kanyang pagiging aswang at nanatiling lihim iyon sa aming magpamilya. Labis na nagsisi si Lola Edita kung bakit tinanggap niya ang dinuguan mula kay Susan. Naisip niya na kung hindi niya iyon kinain, siguro hindi pa siya nahawaan ng pagiging aswang nito. Pagdating niya po sa Bohol, sinalubong naman siya ng kanyang mga anak. Kinausap niya ang mga ito ng masinsinan. Inamin niya ang mga nangyari sa kanya at gano'n na lamang ang gulat ng kanyang mga anak. Hindi talaga sila makapaniwala, ngunit iyon ang buong katotohanan. Inilapit daw si Lola Edita sa mga manggagamot o albularyo, ngunit huli na daw ang lahat. Dahil ganap na daw na isang aswang na si Lola Edita ng mga sandaling iyon. Nabahala ang kanyang mga anak dahil maging sila ay natakot rin dahil sa sitwasyon ng kanilang ina at para sa kanilang buhay. Dumating na daw ang pagkakataong nagpatali na daw ng kanyang mga kamay si Lola Edita upang hindi na siya makapanakit pa sa mga tao, lalong-lalo na sa mga anak niya. Nagpatuloy daw ito ng ilang linggo. Halos butot balat na si Lola Edita dahil hindi na siya nakakakain ng normal na pagkain ng tao. Hanggang sa isang araw na lang, binawian na lang daw ito ng buhay. Matapos iyon ay sinunog daw ang katawan na naiwan ni Lola Edita at ito'y isinaboy sa kalapit na ilog. Doon na nagwakas ang buhay ni Lola Edita. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang malagim na kwento ng aking lola. Isang pagkain na nagbigay sa kanya ng dagok sa buhay at nagdulot ng mapait na hantungan sa kanyang kamatayan. Hanggang dito na lang po at salamat po Kuya Bari. God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Michael. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rosita. Edad 49 na sa kasalukuyang taon. Nakatira dito sa Masbate. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang nakakatakot na nilalang. Nangyari po ang kwentong aking ibabahagi sa inyo noong taong 1980. Tandang-tanda ko ang mga pangyayaring iyon dahil magpasa hanggang ngayon ay naging trauma na ito sa akin. Abala ang aking ina sa pag-aasikaso ng aking kapatid ng mga sandaling iyon. Kaya ako ang nautusang pumunta sa kaibigan ng aking ina na tawagin na lang natin sa pangalang Felicima upang kunin ang karning ibinigay nito sa amin. Dahil sa medyo malayo ang baryong aking pupuntahan, ay dinaanan ko muna ang aking kaibigan na si Belen upang isama ito sa pupuntahan ko. Sandali itong nagpaalam sa kanyang mga magulang upang samahan ako. Ilang sandali pa ay nagtungo na kami sa baryo ng kaibigan ng aking ina. Masaya kaming nagkwekwentuhan habang naglalakad sa aming dadaanan. Halos abutin kami ng 1 oras at kalahati sa aming paglalakad bago namin narating ang aming patutunguhan. Kaagad naman naming tinungo
ang bahay ni Aling Felicima at kinuha na ang aming sadya. Dalian nyo ang paglalakad nyo kapag uuwi na kayong dalawa ha, dahil magagabi na at delikado dyan sa dadaanan nyo. Paalala sa amin ni Aling Felicima. Opo, Aling Felicima, uuwi na rin po kami kaagad. Sagot ko bago inabot sa amin ang isang plastik na may lamang karne. Magdidilim na ng mga sandaling iyon, kaya nagmadali na kaming maglakad ng aking kaibigan. Lalo na at may mga liblib na lugar kaming madadaanan. Habang naglalakad na kami pauwi, ay tahimik lang kami ng aking kaibigan. Nang sa biglang nakarinig kami ng tunog ng isang asong sumisinghal-singhal na tila ba inuubo ito. Kaya napalingon naman kami sa aming dinadaanan. Malayo na kami sa kabahayanan ng mga sandaling iyon at may kadiliman na. Sakto namang may dala kaming flashlight at lampara, kaya may liwanag ang aming dinadaanan. Nang nasa kalagitnaan na kami ng daanan, ay may napansin kaming matandang lalaki sa di kalayuan na nakaupo sa gilid ng aming dadaanan. Liblib na ang lugar na iyon at wala ng kabahayanan, kaya nagdahan-dahan lang kami ng aking kaibigang maglakad upang hindi kami mapansin ng matandang lalaki. Nang abot tanaw na namin ito, ay nagulat at kinilabutang nagtaasan ang aming balahibo sa batok. Dahil sa kitang-kita namin kung papaano lantakan nito ang isang karning hilaw na hindi namin matukoy kung anong uri ng hayop iyon. Kaagad nang nagmadali kaming maglakad nang hindi lumilingon. Nang matansya na naming medyo nakalayo na kami sa matanda, ay tsaka pa lang kami tumigil sa paglalakad upang magpahinga. Halos habol hininga ang aming ginawa upang makaiwas sa matandang hindi namin mawari kung tao nga ba iyon o kung anong klaseng nilalang, dahil kumakain ito ng hilaw na karne. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakarinig na kami ng isang huni ng wakwak. Kaya napatingala kami sa taas ng mga punong mayayabong. Belen, anong ingay iyon? Natatakot kong tanong at napakapit na ako sa braso ng aking kaibigan. Naku, Rosita, hindi ko alam. Ngayon ko lang din narinig ang huning iyon. Tila isang ibon. Nakakatakot na. Bilisan na lang nating maglakad pa uwi. Saad nito sa akin at mabilis na kaming naglakad pa uwi. Halos mangiyak-iyak na kami ng mga oras na iyon habang nangangapa kami sa dilim. Sa kadahilanang nabitiwan pala ng aking kaibigan na si Belen ang kanyang bitbit na lampara kanina noong nagmamadali kaming maglakad upang makalayo doon sa matandang kumakain ng karne. Sandali pa kaming naglakad ng mabilis nang may narinig ulit kami. Pakiramdam namin malapit na ito sa amin. Nagtapang-tapangan akong pumulot ng isang bato para kung sakali mang may mangharang sa aming nilalang ay may pamukpok akong bato. Gayon din ang ginawa ng aking kaibigan. Pumulot din ito ng bato habang nagpatuloy kami sa aming mabilis na paglakad hanggang sa tumakbo na kami. Takbo na ang aming ginawa upang makalayo kami sa huni ng wakwak. Ngunit kahit anong gawin namin ay patuloy pa rin kaming sinusundan nito at
patuloy pa rin ang naririnig naming pagpagaspas ng mga pakpak sa itaas ng mga mayayabong na puno. "Halika na, Belen! Bilisan mo! Tumakbo na tayo!" Sigaw ko kay Belen at binilisan na namin ang aming pagtakbo upang malagpasan na namin ang masukal na lugar na iyon. Habang patuloy kaming tumatakbo ay biglang may lumapag na isang malaking ibon sa aking harapan. Kaya kaagad akong napahinto at napaatras. Abot langit ang aking kaba ng mga sandaling iyon at walang kurap-kurap na napatitig sa malaking ibon sa harapan ko. Sa isang kurap lang ng aking mga mata ay nagulat na lang ako at nagtaka dahil wala na sa aking harapan ang ibong malaki kanina. Sa halip ay isang matandang lalaki ang nasa aking harapan ngayon. Nakakaamoy ako ng mabaho ng mga sandaling iyon na parang bang amoy imburnal at naging maalinsangan na ang paligid. Bahagya akong napaatras habang pinipigilan kong mangatog ang aking mga tuhod. Nabitiwan ko na rin ang hawak kong plastik na may lamang karning hilaw. Kulang na lang ay takasan na ako ng ulirat ng mga oras na iyon nang dahan-dahang lumapit sa akin ang matanda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naririnig ko ang hininga nito na parabang may halak ito sa tuwing humihinga siya. Sobrang nakakakilabot ang hitsura nito na namumula pa ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa akin at ang mga pangil nito ay mahahaba at walang humpay na pagtulo ng mga malapot na laway nito. Sumisinghot-singhot itong dahan-dahang lumalapit sa akin. Kaya pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay katapusan na naming magkaibigan. Naiiyak na akong napasambit ng tulong. Nang sa walang ano-ano ay may biglang lumagapak sa likod ng matanda. Kaya nanlisik na napalingon ng matanda sa kung sino man ang taong bumato dito na nagmula sa likuran. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at napasalampak na ako ng upo sa lupa. Sandali kong nasilayan ang isang figura ng tao sa di kalayuan. Nakikita ko itong mabilis na tumatakbo papalapit sa amin. Bago pa man ito makalapit sa amin ay nakita kong napagbuno ang dalawa. Parang isang magaan na bagay lang ang lalaki nang buhatin ito ng matanda at ibinato sa masukal na damuhan. Mabilis namang tumayo ang lalaki at sinugod pabalik ang matandang aswang. Nagpunas ako ng mga mata upang makita ko ng malinaw kung sino ang lalaking nakikipaglaban sa matandang aswang na nakita ko. Nang malinaw ko ng masilayan iyon ay nanlaki ang aking mga mata. Dahil ang lalaking nakikipagbuno sa matandang aswang ay ang aking kapatid na si Kuya Eduardo. Nakita kong walang kahirap-hirap na ibinalibag ng aswang ang aking kapatid. Kaya nagmadali na akong pumulot ng bato at nilakasan ko na lang ang aking loob at lumapit sa aking kapatid. "Papatayin kitang aswang ka! Bitiwan mo ang aking kapatid!"
Sigaw ko sa aswang pagkatapos ay malakas na binato ko ito. Kaagad din namang nakakilos na din ang aking kaibigang si Belen na kanina lang ay walang humpay na umiiyak ito. Wala na akong pakialam kung ano ang mapulot ko ng mga sandaling iyon. Basta bato na lang ako ng bato sa anumang mahawakan ko sa lupa. Nagsisigaw naman si Belen habang humihingi ng tulong at nagbabaka sakaling may makarinig sa kanya. Ilang sandali pa ay may nakita na kaming mga taong papalapit sa amin at kaagad na hinampas ng kahoy ang matanda. Gumapang ng mabilis ang aswang hanggang sa nawala ito sa kakahuyan. Kaagad namang tinulungan kami ng mga taong ito nang makitang may mga galos ang aking kapatid at dinala na ito sa malapit na albularyo. Noong naroroon na kami ay kaagad naman kaming pinuntahan ng aking ina at ang magulang ng aking kaibigan na si Belen. Nag-aalala ang mga itong lumapit sa amin. Ayon dito ay napansin ng kapatid kong wala pa kami kaya nagpresenta itong salubungin kami dahil gabi na at madilim na sa aming daanan. Hindi lubos akalain ng aking ina na may nangyayari na palang hindi maganda sa amin. Kung alam lang daw niya ay hindi na ito nag-utos pa ng ganoong kaalanganing oras. Ginamot naman ng albularyo ang aking kapatid at tiningnan din nito kung napatakan ba ng aswang ng laway ang tenga nito at nahawaan. Sa awa naman ng Diyos ay hindi naman ito nahawaan at tanging sugat lang at mga kalmot ang natamo nito mula sa aswang. Laganap na talaga ang mga aswang sa panahon ngayon. Lalo na at medyo liblib pa itong ating probinsya. Kaya dapat mag-iingat kayo palagi at huwag nang magpagabi sa daanan. Wika sa amin ng albularyo habang ginagamot ito ang aking kapatid. Pagkatapos nitong gamutin ng aking kapatid ay may orasyon itong inusal sa akin at inihip iyon. Ayon sa albularyo ay para matanggal ang markang inilagay nito sa aming dalawa ng kaibigan kong si Belen. Makalipas ang ilang araw ay naghilom na ang mga sugat ng aking kapatid. Habang nagwawalis ako sa labas ay narinig kong nag-uusap ang aming mga kapitbahay. Ayon sa usapan ng mga ito ay may isang matandang lalaki ang napatay sa dulo ng baryo dahil naabutan itong kumakain ng hilaw na karne ng aso at nakita rin ito sa taas ng bubungan kaya tinaga ito ng tinaga ng itak. Magmula nang mangyari ang trahedyang iyon, Kuya Bari, ay hindi na ako lumabas pa ng bahay kapag gabi. Tahimik na rin ang aming baryo at wala na kaming naririnig pang mga bali-balita tungkol sa aswang na gumagalang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Rosita. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat.